Sinusulong ng bayambang PNP sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik ang pagbabalik ng regular na physical fitness program para sa kanilang mga tauhan. Ayon sa hepe, muling binuhay ang dating gawin ng paglalaan ng oras tuwing Martes at Huwebes ng hapon para sa ehersisyo na ginaganap mula alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. Layunin ng inisyatibong ito na mapanatili ang kalusugan at kahandaan ng mga pulis sa pagtugon ng kanilang mga tungkulin. Anya na bukod sa pisikal na benepisyo, nakikita rin ito bilang isang paraan upang mapanatili ang disiplina sa pagkain at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kasapi sa istasyon. Dagdag pa yan na regular ang pagsasagawa ng pagtitimbang kada buwan bilang bahagi ng monitoring sa progreso ng bawat isa. Nilinaw ni Bagsik na hindi hadlang ang programang ito sa kanilang deployment o duty schedule dahil isinaalang-alang nila ang oras ng day off upang maisingit pa rin ang physical fitness activities. Itinatakda ring lahat ng personnel ay dapat nasa labas mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga bilang bahagi ng rush hour deployment. Bukod anya sa police visibility sa mga oras na ito ng panganib, nagsisilbi rin itong ehersisyo dahil madalas ay hindi gumagamit ng sasakyan at naglalakad ang mga pulis. May kalayaan din ang bawat isa na pumili ng sariling paraan ng ehersisyo at kabilang sa mga madalas na aktibidad ay ang paglalaro ng basketball kung saan nakikipaglaro sila hindi lamang sa kapwa pulis kundi maging sa mga residente ng barangay. Sa ganitong paraan, hindi lamang pisikal na kalusugan ang pinapalakas kundi pati na rin ang ugnayan ng komunidad at kapulisan. Meron kaming memorandum ng regards sa physical fitness, yung binabalik po nila yung dati na every Tuesday and Thursday in the afternoon, we should have yung physical fitness time. We encourage them na during their day off, they should try to singit nila on their own. Kasi it is needed. How can you respond? How can you react kapag mabigat yung katawan mo, yung hindi ka makagalaw? On my own initiative, ma'am, meron kaming sarili dito na we try to use that opportunity also to merge with the community. So may basketball kami, ako hilig ako ng basketball. May barangay, sponsored namin, minsan sponsored ng barangay para may opportunity yung community to interact with our police. So hindi ko naman po binabawasan yung deployment ko, yung day off lang ang ginagamit ko. Willing naman po yung mga tropa. At yung sa amin kasi dito, 10,000 steps, di ba, a day. So, meron po akong required na, lalo sa office personnel, na rush hour deployment na tinatawag ko. May 3 o'clock habit ako. Yung rush hour deployment ko, ma'am, from 7 o'clock hanggang alas 10 ng umaga, kailangan lahat ng personnel nasa labas. To provide police presence and to cater yung ng public. Yun yung oras de peligro ng umaga. Pasok ng estudyante, dami ng tao sa kalsada, dami ng sasakyan, yung traffic issues, less man na yan, ma'am. Yung may pulis kang nakikita is, then, para sa kanila din yan. Maarawan sila, makapaglakad sila, is malaking bagay na yun. Exercise na yun. At 3 to 6 po ng hapon. So, meron ako 7 to 10 at 3 to 6, mandatory yan. Lahat lalabas. But alone, ma'am, is a contributory din naman sa good health nila. Makapaglakad sila, I don't require them to use their own vehicle, walk. Kasi yung area na nilakaran mo, magmula sa istasyon papunta doon, ay naprovidean mo na ng presensya ng pulis. Na anumang pwedeng maging problema, ay address mo na. Exercise ka pa. So, win-win solution. Ganun lang, ma'am. Isingit nila sa sarili nila during their duty, ma'am. We try to make them exert effort. Spoon feeding, ayun. Ang gusto ko, mag-effort kayo, gumalaw kayo. At the same time, may monitoring kami. Every month, may weigh-in sila sa radio. Discipline sa pagkain, discipline sa buhay. Kasi ang lifestyle, naglagi kong binibilin sa tropa, let's live kung anong meron tayo. Sabi ko, huwag tayong mabuhay beyond dun sa meron tayo. Kasi kapag nasanay ka dun, mag-uumpisa ang problema. Dagdag pa rito, hindi hikayat ang mga pulis na kahit sa araw ng kanilang pahinga ay magsingit ng oras para sa ehersisyo. Anya makakatulong ito sa kanilang pagiging alerto at epesyente sa serbisyo. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!